Hello! Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang araw ng ating paglilingkod sa pamamagitan po ng ating video analysis at video talakayan. Dudugtungan po natin itong mga sumambulat na nakakagalit na bahagi po ng tinatawag na The Cabral Files o yung tinatawag na ngayon na DPWH Scandal Leaks o yung pagsisiwalat ng mga nilalaman ng maraming mga files na nakuha po mula doon kay Undersecretary Catalina Cabral nang siya po ay namatay doon sa may Cordillera Region. Kahapon o sa isang video analysis, ipinakita natin na pati pala ang walang kinalaman dapat sa panggobyerno, nagkataon lang na asawa siya ng presidente, we're talking about Lisa Araneta Marcos, ay nakialam pati sa mga insertions at mga sponsored projects, caught and uncaught. 100 million pesos. At ito ay target na ipatupad sa Isabela. At ang sponsor o kanyang kapartner ay ito ngayon ang inilagay nila na si Boji D. At nagtatanong ang iba, 100 million pesos ba o 100 billion pesos? Ang nakalagay po, 100 million pesos. At malamang po, ito ay ghost project. Minarkahan lang na may proyekto, sinalo doon sa isang lugar na kunwari ay ipapatupad, pero tao din nila. Itong si Boji D ng Isabela, kaya dapat magpaliwanag dito si Lisa Araneta. Ano itong 100 million pesos na ito? Magpaliwanag dapat dito si Bongbong Marcos Jr. At sabi ng Malacanang, wala daw silang tungkulin na ipaliwanag kung ang pinag-uusapan ay Cabral Files o yung DPWH scandal leaks sapagkat hindi daw ito authenticated. Pero tumutugma sa mga pagbubunyag na sinasabi ni Saldico, tumutugma sa binabanggit ni Yusek Bernardo na mayroon ngang mga Cabral Files na marami sa mga opisyal ni Marcos Jr. na kinabang ng todo sa pamamagitan ng diversion, insertion, and mga kunwari sponsored projects. Hindi lamang po ang mga buaya at magnanakaw ng mga kongresista at ilang senador na kaalyado ni Marcos, kundi mismo pati ang asawa niya nakialam. Hindi pa kasama dyan ang pagiging number 1 sa listahan ni Sandro Marcos sa may pinakamaraming allocables at insertions. Sila po ng grupo nila ng tiyuhin niya na si Martin Romualdez. Samantalang hindi makikita po ang katotohanan ng projects kung ito ba ay naipatupad. Ngayon, most likely, there is a very high possibility na itong nakamarka sa Cabral Files o dito sa DPWH Scandal Leaks na nagpapakita na mayroong item na 100 million pesos worth na naka-care of First Lady sa Office of the President and then naka-counterpart doon sa area ni ngayon ay Speaker ng House of Representatives na inilagay nila Marcos na si Boji D. Malinaw na ito'y pinagkakitaan according to analysis of those who are so familiar sa ganitong kalakaran. Mag-i-sponsor ka ng project and then ika-counterpart sa isang lugar para maiparelease ang pondo. 100 million pesos. Special projects ni First Lady. Care of sa kanya, under sa Office of the President, pero counterpart ang area ni Speaker Boji D. Ayan. Kaya ito dapat ang mga binubuksan sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi yung mga kung ano-anong gimmick ni Ping Lacson at ni Tito Soto para lamang kunwari pinagpapatuloy pa rin nila ang investigasyon dito sa malawakang pandarambong at korupsyon na naganap at mga nasasangkutan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Inililihis nila dito sa tunay na dapat dugtungan upang maipakita ang tinatawag na malinaw na pagdaloy at pagkakaugnay ng tinatawag na the criminal trails leading to the expose or the establishing of the
accountability as mastermind nila Romualdez at nila Marcos. Mantakin mo, ang anak ni Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos at ang tiyuhin niya nangunguna sa allocables. Ito yung mga pork barrel nila na very questionable. Insertions, isiningit, pinalusot, diversion, ni-realign. Pati pa ang asawa ni Bongbong Marcos Jr. na pakialamera din itong si Lisa Araneta, may naka-care of na 100 million pesos. And then ang iba pa mga cabinet secretaries ni Marcos, sila Ralph Recto nung congressman siya, bago siya ma-appoint sa pagka-finance secretary, may mga 2 billion din siyang sponsored projects. Part ng insertions, mga kababayan. Si Abalos, nung siya ay DILG secretary, at si Bersamin, at ang DBM secretary, at iba pang mga opisyal ni Marcos. Ito'y nakalista sa Cabral Files at ayaw talakayin ni Ping Lacson doon sa kaniyang moro-moro na lang halos na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayaw niyang talakayin itong Cabral Files o itong DPWH leaks sapagkat alam natin na ang dudugtungan nito walang iba si Marcos Jr. Ngayon, sa ating aspeto ng pagbubunyag sa mga inilalabas na mga impormasyon ni Congressman Leandro Liveste at ng iba pang mga sources ng impormasyon kagaya nila Congressman Igay Erese sa Kongreso, lumalabas na ang barkada nila Romualdez at Saldico ay kumamada ng bilyon-bilyon na mga insertions at bilyon na mga sponsored projects, caught and uncaught, no? Ibig sabihin sila ang nagpasingit niyan, no? Kagaya ng 100 million pesos na ipinasingit ni First Lady through the Office of the President at ang counterpart area ay sa area ng Isabela kay Congressman Boji D. Projects daw, ha? Isa po sa may pinakamalaking insertion itong si Congressman Ace Barbers, no? O sponsored projects. We're talking about the 2024 and 2025 budget, mga kababayan. At nagpapakita almost 6 billion pesos po. Subalit, wala kang makikitang malalaki, kapaki-pakinabang at konkretong pagpapatupad ng anumang proyekto sa Surigao del Sur, sa probinsya ni Ace Barbers. Ngayon, tinatanong saan napunta itong nakalista sa Cabral Files na sponsored projects care of kay Ace Barbers, 6 billion. Kay Ralph Recto, 2 billion. Kay Johnny Pimentel sa Surigao del Norte, almost 2 billion din. Mga kababayan, mga barkada po ito ni Martin Tambaluslos. Tauhan niya po ito at mga pasimuno ito ng pang-aabuso ng kapangyarihan sa loob ng Kongreso sa pamamagitan ng kanilang tuwadkom at iba pang ginawang kabulastugan ng kanilang sinalaula. Ang supposedly ay institusyon ng demokratikong pagtatanggol sa karapatan ng mamamayan, inabuso nila. No, marami pong mga hindi lang allocables o pork barrel, kundi sponsored projects na lumalabas, insertions, nakamarka. At ito po ang kinamada ni Yusek Cabral kung paano ito ipaikot. For example, sa area po nito sa Mindoro, a certain Congressman Tariela, mukhang kapatid ito, nitong maingay na butangero ng Coast Guard na akala niya sa sarili niya ay siya ang Department of Foreign Affairs Secretary, kung makapagsalita at makapagpostura laban sa bansang China, ang tingin niya sa sarili niya, itong si Jay Tariela ng Coast Guard, siya lang nagmamahal ng Pilipinas. No? Ang kapatid niya ay mayroon pong mga questionable na mga presentation doon sa records ni Cabral na mula po sa 2 billion lang, naging 20 billion ang project sponsored sa area ng Mindoro, kay Tariela. At iba pang mga sa Occidental Mindoro, ganun din. In the area of Mindoro alone, in 2025, mahigit po 50 billion ang mga pumasok na mga special projects na hindi makita, ghost, at nakalista sa Cabral Files. So itong sila Tariela,
itong sila Johnny Pimentel, itong sila Barbers, mga kababayan, barkada po ito ni Romualdez, mga kababayan. Ginamit po ito sila sa pang-aabuso sa kapangyarihan nila upang wasakin, atakihin ang Duterte political camp. Yun pala, sa likod nito, sila din ang pasimuno ng maraming mga insertions. Pag sinabing insertions, is siningit, diversion, inirealign, and mga allocables at unprogrammed projects na inisponsor nila. Kaya pala ganun na lang kung magalit sila. Itong gobyerno ni Marcos, sila Lisa Araneta at Martin Tambaluslos Romualdez, laban sa pagbubunyag ni Congressman Leandro Leveste hinggil sa Cabral Files, sapagkat malalim at malawak ang pagkakasangkot ng mga tao ni Marcos at nila Marcos mismo at ng pamilya niya dito sa tinatawag na sistematikong pangungurakot. These are the matters that should have been taken seriously kung matino sana ang namumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero hindi matino eh. Ginamit pa sa pagtatakip at pagtatabon-tabon para ilihis ang pattern of criminal trails leading to the expose ng pagkakabunyag sa pagiging mastermind nila Marcos at Romualdez. Ganyan pong ginagawa nila Tota Soto at nila Ping Lacson dyan sa Senado. Kaya naman, napilitan pong maglabas ng minority report sina Senator Amy Marcos at Senator Marcoleta. In fact, ang sabi nga ni Congressman Igay Erese, kung hindi maabot ngayon si Saldico sa kanyang mga pagbubunyag na dapat mapabigyan ito ng panahon na mailahad at mabusisi, supposedly sa Senate Blue Ribbon Committee, dahil wala naman pong saysay naman talaga na ang ICI dahil creation niya ni Marcos for whitewash, bakit hindi na lang ipatawag din sila sila Barbers, itong sina Dong Gonzales, sila JJ Suarez, at itong si Stila Kimbo. Dahil sila po ang tinatawag na Gang of 6+4. Ang mga contractors kagaya ni Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Wasaag Party List. Itong sila Eric Yap at Evic Yap. Bakit hindi sila pinapatawag sa Senate Blue Ribbon Committee? Diba? Valid and legitimate issue yan. Yun pala, kaya na lang nais nilang kung pwede lang ay tuluyan ng manahimik. Itong si Congressman Lian Leveste ay gagawin po nila kaliwat kanang pangaharas, intimidation, to the point na ginigipit na siya, pati ang nanay niya na si Senator Loren Legarda, na patigili na si Congressman Leveste sapagkat nandun pala ang mga kopya ng mga nakamarka na mga insertions at sponsored projects na sa kalakhan at katotohanan hindi na ipatupad ang proyekto pero na iparelease ang pondo. Ghost. Ibig sabihin po kinurakot. At karamihan dito, hindi po 50 million 100 million. Kay Lisa Araneta lang po yung pinagbigyan siya na may 100 million siya. Care of sa kanya, Office of the President, and then line towards kay Budget D as per request of project implementation. Pero alam natin, ghost malamang yon. Binulsa. Kung hindi sila makapagpaliwanag saan ito napunta, ano ito, dahil walang items. Ganyan din po pala ang mga barkada ng Gang of 6+4 na mga malalapit kina Romualdez. At iba pa, mayroon din pong ganyan sa Iloilo, no? Sa kay Janet Garin, kay Jam Barondap, tinatanong sila kasi umaabot po ng mga 1.5 to 2 billion pesos ang mga pet projects nila na ngayon po ay chine-check ng Commission on Audit, hindi makita. Hindi may paliwanag, hindi matapos. Magtatatlong taon na, hindi matapos-tapos at may mga problema sa pagpapatupad. Mukhang ipinatupad na lang nang nagkaroon na ng inspeksyon. And ito po ay talamak sa Kongreso. Kaya napaka-lubha po at napaka-seryoso ng pananagutan talaga nila Romualdez at nila Marcos kung bakit ganito po ang nangyari sa ating pondo. Malawakan by the hundreds of billions, including sa flood control, posible nga pong umabot pa ng 2 trillion pesos in the last 3 years ni Marcos ang mga ninakaw na pera.
Siyempre, ang malaking partida kay Marcos. Sabi ni Saldico nga, sa kanyang estimate pa lang, apan sa kanyang operation lang, 25 billion pesos ang napunta kay Marcos doon sa insertions and allocables niya sa sarili niya na ipinatupad niya at ipinilit kina Marcos, kina Romualdez at kina Saldico. Sa Bulacan Project, 56 billion ang pinaghatian ni Marcos at nila Romualdez. Maliban pa sa 25 billion. At mayroon pa siyang insertion sa kanyang Office of the President na umaabot po ng mga 15 billion pesos. Hiwalay pa ito sa hiningi na 100 billion na projects na may SOP na 25%. So, kaya po hindi nakakapagtaka na hindi nila makalkal-kalkal itong Gang of 6+4 at mga contractors sapagkat kung ipagbabatay ito sa listahan ng mga nai-release at mga ipinatupad na mga questionable, maanomalya at dumudugtong sa pangungurakot ng mga uri ng proyekto na nakalista sa Cabral Files, talagang sasambulak ang katotohanan na ang Marcos at Romualdez na sindikato ay hindi lang 1 trillion pesos ang dinorobo sa gobyerno natin at sa taong bayan, kundi baka umabot ng 2 trillion pesos ang estimate sa operations nila 2023, 2024, and 2025. Trillions of pesos po ang pinaniniwalaan na nawala dahil sa ghost projects, ghost infra projects, substandard, at pati ang pagkita tudo-tudo dito sa tinatawag na allocables, insertions, and diversion. Mga in-realign upang mapalusot ang pondo. Kaya dapat po magsalita na rin dito ang Commission on Audit. At dahil po ang mga investigative body ay wala na pong saysay, walang katuturan, walang integridad at walang seryosong hakbang na ipalabas pong katotohanan ito. Kaya nagpapasalamat tayo kahit papaano ay buo ang loob, bagamat apektado siya ng seryoso, na tinawag na nga niya ang kalagayan ngayon ay may undeclared martial law. Bagamat hindi openly marahas, pero ang panggigipit, ang pananakot, at ang mga pressure na durugin ka kung ikaw ay oposisyon na nagsasalita, nararamdaman po ni Congressman Lian Liveste. Pero kahit papaano po, buo pa rin ang loob ng batang kongresistang ito na ibunyag ang mga nilalaman at mga nandyan po sa Cabral Files. Na sana po, binusisi ito ng isang matino at maayos na oversight committee like Senate Blue Ribbon Committee kung hindi po tagapagtakip at special agents ng Malacanang at ni Marcos Jr. at ni Romualdez ang akto at ginagawa nila Ping Lacson at nila Tota Soto. Pero wala eh. Sa publiko na lang nagre-report si Lian Liveste at ito din sana ay ibubunyag kung naipasok sana ang tunay at seryosong impeachment complaint laban kay Marcos kung saan pwede po itong ma-deliberate kahit sa level ng Committee on Justice ng Kongreso at lalo na kapag tinalakay ito sa plenaryo at na-transmit sa tunay na impeachment trial ni Marcos. Wala na eh. Technical na nila at nag-proceed na sila sa isang tanim impeachment na malamang ay di-dismiss lang nila yan. Wala na, 1 year, mag-aantay ka ulit para sa seryosong impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Pero nonetheless, nakakatulong po sa pagbibigay ng kaalaman sa mamamayang Pilipino itong paglalantad na ginagawa ni Congressman Lian Liveste. Cabral Files, ito pala ang totoong nangyayari kung paano lumawak, lumalim at naging organisado ang sindikato ng pangungurakot at pandarambong sa ilalim ng pamumuno ni Marcos at ni Romualdez. Mga kababayan, don't forget sa gustong sumuporta po sa ating Bangon Sambayanan People's Movement. Sa nagtatanong how you can voluntarily support, pwede po kayong mag-coordinate sa numero na 0916-308-7710. Uulitin ko po yung GCash line support
for our People's Advocacy sa Bangon Sambayanan People's Movement ay 0916-308-7710. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. See you again sa next video analysis ni Ka Eric. Please like, share, and promote our videos and campaign for our channel, Ka Eric Celis YouTube channel, for subscription and support. Mabuhay! Maraming salamat muli.